mainit na balita ngayong tanghali. Illegal drug campaign ng pamahalaan at kakulangan sa rehabilitation facilities tinatalakay sa Senado. Tax evasion case laban sa mga opisyal ng PhilRem kaugnay ng laundering ng perang ninakaw sa Bangladesh Central Bank, dinismiss ng DOJ. State of calamity, deklarado na sa San Fernando at Macabebe sa Pampanga. Mga barangay na apektado ng pagbaha, umabot na sa mahigit 200. Kingdom of Saudi Arabia, sasagutin ang pamasahe ng mga uuwing stranded Filipino worker. Trabaho para sa mga nais namang manatili sa Saudi, inialok din. 2016 Rio Olympic silver medalist Heidelin Diaz na-promote na Airwoman First Class ng Philippine Air Force. At sa ating serbisyong kasangbahay, mga biktima ng landslide sa Baguio City, pinagkalooban ng relief goods at pamilya ng batang nangangalakal ng basura, binigyan ng pangkabuhayan showcase. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang biktima ng hit and run sa San Pedro, Laguna. May report si Sherwin Kulubong. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang lalaki na nabangga umano ng isang motorsiklo sa National Highway ng Barangay Nueva, San Pedro, Laguna kahapon ng hapon. Nagtamo ng gasgas sa kanang binti ang biktima na si Ricky Villanueva, habang nagtamo naman ng paso at gasgas rin sa kanang binti si Norberto de la Cruz. Ayon kay Villanueva, patawid siya sa kalsada ng mabangga ng motorsiklo, habang si de la Cruz naman ay natumba kasama ng kanyang sinasakyang motorsiklo matapos mahagip ng tumatakas na driver ng Mio Sport. Nakatakbo daw, kaya tinawag ko po sa aming kasama sa Pinyang, sa Kabuyaw, sa Santa Rosa, para po mahuli po yung pagkagagawa na. Matapos manapata ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga biktima, ay tumanggi ng magpadala ang mga ito sa ospital. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Kasalukuyan dinidinig sa Senado ang illegal drug campaign ng pamahalaan. Natalakay rin sa hearing ang kakulangan ng rehabilitation facilities para sa mga subukong drug dependent. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Nagpapatuloy nga dito sa Senado ang pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. At kung makikita mo, ito sa mga oras na ito, si Senator Laila de Lima na yung nagtatanong sa mga panauhin ng komite. Andito si PNP Chief Ronald de la Rosa, PDEA Director Isidro de la Peña, kinatawaan ng National Bureau of Investigation, Department of Health at iba pang agencies, Flor. At tinatalakay nga nila yung problema ng bansa sa illegal na droga. Isa sa mga partikular na naging focus ng kanilang diskusyon ay yung kakulangan ng rehabilitation facilities ng bansa para sa mga sumusuko na tulak ng droga. Ayon kay PDEA Director Isidro de la Peña, sa ngayon ay may mahigit 600,000 na katao na ngayon sumuko sa kanila magmula yan nitong January. Pero kulang kasi yung programa ng pamahalaan para sa kanilang rehabilitasyon. Inamin din mismo ni Bureau of Corrections Police Chief Superintendent Rolando Asuncion na kahit sa National Penitentiary o isa pa sa mga kulungan ay kulang din yung kanilang espasyo para makapagtayo ng rehabilitation facility or isolation facilities para sa mga drug dependents na mga preso. Ayon naman kay PNP Chief Ronald de la Rosa, katuwang nga iba pang ahensya ng pamahalaan ay naghahanap na sila ng long-term solution para dito. Pero sinabi niya na bagaman na ilan sa mga sumuko nga ay bumalik na sa komunidad dahil sa iba naman ay wala namang warrant of arrest at hindi naman sila pwedeng i-detain, ay nakabalik na sila sa komunidad. Naatasan naman daw niya yung lokal na pamahalaan para makipagtulungan sa Philippine National Police para sila ay mabantayan. Samantala, of course, sa panig naman ng National Youth Commission, sinabi ni NYC Chair Aiza Ziguera na bumubuo rin sila ng development plan para sa mga kabataang dependent sa droga. Bahagi na rin yan ng preventive measures pati yung social welfare development para sa mga kabataan. Samantala, binigyan din naman ni Senator Risa Hontiveros na isang malalang public health problem na ang drug dependency at hinikayat niya ang Department of Health na bumuo na o magsimula na ng mga mas mapagting pang mga programa para dito.
Lord, kung mapapansin mo, sa haba ng pagdinig ng Senado dito, nakafocus sila mo on rehabilitation program or kaya yung kondisyon ng PDEA. No? At yung detalye kasi na anti-drug operations, kasama na dyan yung issue na extrajudicial killings at summary killings ay tatalakayin pa sa hiwalay na pagdinig ng Senado sa Lunes para naman yan sa Senate Committee on Justice and Human Rights na papangunahan naman ni Senator Laila De Lima. Floor? Joyce Balancio nagulat mula sa Senado. Samantala naman dinipensahan ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang pagkakatalaga ng Inspector General bilang pinuno ng Internal Affairs na dapat ay pinamumunuan ng isang sibilyan. Mula sa Kamkrame, may report si Leia Ilagan live. Leia! Babalikan natin ang ulat na yan ng ating kasama si Leia Ilagan. Labis naman na nasaktan si Senador Laila De Lima sa ginawang pag-atake at pag-ukusa sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Joan! Yes, Lakay, emosyonal nga na humarap sa media ngayong umaga si Senator Laila De Lima upang idepensa ang kanyang sarili laban sa mga akusasyong ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Nanawagan ang senadora sa Pangulo na wag naman sanang idamay ang kanyang pamilya at mga kasama sa trabaho sa ginagawang paninira laban sa kanya. Giit nito, tao lamang din siya na nasasaktan, natatakot at nag-aalala para sa kapakanan ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Humiling rin ito kay Pangulong Duterte na sana ay bigyan siya ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang panig bago pa man ituloy ang mga paninira laban sa kanyang pagkatao sa harap ng publiko at taong bayan. Sana po ay hindi pa sarado ang inyong isip na pakinggan muna ang aking panig bago ninyo ipagpatuloy ang paninira sa aking pagkatao sa harap ng publiko at taong bayan. Kahit yun lang po sana ay ibigay ninyo sa akin ang pagkakataon na ipagtanggol ang aking sarili, lalo na po sa isang kalagayan na ang Pangulo na ng bansa ang nagdeklara na siya ang aking kalaban at personal na nag-aakusa sa akin. Umapela rin si De Lima na sana ay itigil na nga ang umano'y pananakot at panghihiya sa kanya. Sa halip ay muli aniyang pairalin ang kaayusan, alinsunod sa batas at simpleng respeto sa kapwa-tao. Muli ring nanindigan ang senadora na isa siyang tapat na public servant at hindi kailanman naging kaaway ng pamahalaan, kaya't dapat na aniyang itigil ang mapanirang akusasyon sa kanya. Sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa ika-115th anniversary ng PNP, matatandaang binatikos nito ang isang senadora at tinawag na immoral woman dahil sa umano'y kaso ng adultery hinggil sa pagkakaugnay nito sa kanyang driver na sinasabing sangkot rin sa pangongolekta ng narco-money mula sa mga drug lord na nakakulong sa New Bilibid Prison. Sa kabilangan ng akusasyon, desidido ang senadora na ituloy pa rin ang isasagawang Senate investigation hinggil sa mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa, kaugnay ng pinaigting na kampanya kontra iligal na droga sa bansa. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat mula sa Quezon City. At balikan natin ang ulat ni Leia Ilagan live mula sa Camp Crame. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Pinagtanggol nga ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang pagkakatalaga kay Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo Bong Leoterio bilang pinuno ng PNP Internal Affairs Service o IAS. Ayon kay De La Rosa, ang pagkakatalaga ng isang general sa isang posisyon na normally ay dapat na okupahan ng isang sibilyan ay kailangan dahil tayo ay nasa gitna ng gera laban sa iligal na droga. Ang tinutukoy ni De La Rosa ay ang gera kontra sa droga kung saan aniya ang dapat mamuno sa IAS na responsable sa pag-iimbestiga sa mga pulis ay walang dapat na kinatatakutan at hindi magpapasindak sa mga sindikato. Dahil aniya sa malakas na impluwensya ng mga sindikato ng droga na may mga protektor pang pulis, maaaring ma-pressure ang isang ordinaryong sibilyan at hindi maging epektibo sa pagganap ng kanyang tungkulin. Tiniyak ni De La Rosa na si Leoterio ay kilala niya na may unquestionable integrity at handa makipagbangayan kahit sa mga narco-general. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame.
Sa iba pang balita, igagalang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon laban sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. May report si June Soria. Nanindigan ang Malacanang na tuloy ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani o LNMB. Ito ay kung walang ilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema kaugnay nito. Well, the process is ongoing, but nobody's rushing anything. It's just that people need to respond as appropriately as possible. It seems that everything is starting to move according to arrangements. So, unless there's a TRO or anything like that, it'll proceed as planned. Noong Lunes ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang mga naging biktima ng batas militar sa ilalim ng rehimeng Marcos upang mapigilan ang pagpapalibing sa dating lider ng bansa sa libingan ng mga bayani. Isa sa batayan ng grupo sa kanilang kahilingan ang nakasaad sa AFP Regulations G161-373 ng isang dating sundalo na nasangkot sa moral turpitude o kahiyayang asal o moral ay hindi kwalipikado sa Republic Act 289 na layong alalahanin ang mga kabayanihan ng mga naging pangulo ng bansa. Nagtakda naman ang Supreme Court ng oral arguments sa susunod na linggo kaugnay ng naturang petisyon. Ayon kay Secretary Abella, kung sakaling maglalabas ng TRO ang SC bago ang paglilipat kay Marcos ay igagalang ito ng Pangulo. If there are any motions and any cases have been filed, then let it proceed, and then the President would respond as he sees fit. The President would abide by the rulings. Una nang lumabas sa mga ulat na sa September 18, isasagawa ang paglilipat kay dating Pangulong Marcos sa LNMB. Ngunit ayon kay Secretary Abella ay wala pa umanong pinal na desisyon kung kailan ito gagawin. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Dinismiss ng Department of Justice ang tax evasion charges laban sa PhilRem na nasangkot sa laundering ng perang ninakaw sa Bangladesh Central Bank. At mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza live. Magandang tanghali sa iyo, Roderick. Magandang tanghali, Wayla. Walang nakitang basihan ang Department of Justice upang kasuhan sa korte ang PhilRem at ang dalawang opisyal nito na sina Salud Bautista at Michael Bautista. Kaya't nagpasya ang ahensya na i-dismiss ang reklamong tax evasion na isinampa ng BIR. Batay sa investigasyon ng BIR, umaabot sa mayigit 35.6 million pesos na buwis ang hindi umano binayaran ng PhilRem mula 2005 hanggang 2014, kaya't sinampahan ito ng paglabag sa Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code. Ngunit ayon sa DOJ, minadali ng BIR ang pagkakampa ng reklamo at hindi nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag ang PhilRem. Lumalabas sa records ng kaso na sinampahan ng tax evasion ang PhilRem 2 araw lamang matapos nitong matanggap ang letter of authority mula sa BIR. Kaya ayon sa DOJ, hindi masisisi ang PhilRem kung bakit hindi nito nasunod ang utos ng BIR na ipresenta ang kanilang mga libro upang masuri ito ng ahensya. Ayon pa sa DOJ, hindi rin masasabi na may intensyon ang PhilRem na huwag magbayad ng buwis dahil sa katunayan, consistent ito sa pagbabayad ng 12% ng VAT o value-added tax simula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Nalagay sa kontrobersiya ang PhilRem matapos itong masangkot sa laundering ng $81 million sa perang ninakaw sa Bangladesh Central Bank. Wayla? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, mula sa Department of Justice. Susunod sa C-News. State of calamity dineklara sa San Fernando at Macabebe sa Pampanga. Mga barangay na apektado ng pagbaha umabot na sa mahigit 200. Kingdom of Saudi Arabia, sasagutin ang pamasahe ng mga uuwing stranded Filipino worker. Trabaho para sa mga nais namang manatili sa Saudi, inialok din. Sa pagpapatuloy ng C-News, humina na ang epekto ng habagat sa bansa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray?
Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. May improvement na po ang lagay ng ating panahon at medyo bawas na po yung mga naranasan nating mga pag-ulan sa iba't ibang mga lugar, lalo na po sa Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, apektado na lamang po ng southwest monsoon yung western section ng northern at central Luzon. Partikular na makararanas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan yung area po ng Ilocos Region, yung Cordillera Administrative Region o yung CAR at yung mga lawigan po ng Zambales at Bataan. Samantalang meron din pong mga isolated rain showers and thunderstorms ang Metro Manila at nalabing bahagi po ng Luzon, then yung Visayas and Mindanao area. Sa ngayon po ay nakataas pa rin ang gale warning sa may northern at western seaboard ng northern Luzon. Delikado po na pumalaot yung mga saking pangisda at maliit na saking pandagat dahil mataas pa rin po ang mga pag-alon sa lugar na yan. Pero ayon po sa Pag-asa, sa mga susunod na araw at sa ating weekend, expect po natin na magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. Pero yung pong mga thunderstorms, so yung biglaan lamang po ng mga pag-ulan, tatagal po ito ng mga 1 to 2 hours or minsan po ay 30 minutes. Yan po ay maaari pa rin pong maranasan sa ilang mga lugar, lalo na po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Wala naman pong namomonitor ang Pag-asa na isang low pressure area o mga bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa, pero may mga sirkulasyon po sa may dagat Pasipiko at kung ito po ay lalakas, ay posible pong next week ay muli pong bumalik at lumakas ang epekto ng habagat sa ating bansa. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Inilagay na si state of calamity ang San Fernando at Macabebe sa Pampanga dahil sa ilang araw na pagbaha bunsod ng mga ulan na dulot ng habagat. Mula sa Pampanga, may report si Joshua Antonio live. Yes, Joshua. Yes, Flor, magandang tanghali. Isinailalim sa state of calamity ang siyudad ng San Fernando at ang bayan ng Macabebe dito sa lalawigan ng Pampanga dahil sa matinding pagbaha. Magdamag na hindi nakaranas ng pagbuhos ng pag-ulan ng lalawigan ng Pampanga. Sa kabila nito, nadagdagan pa ang bilang ng mga barangay na nasa ilalim ng tubig baha. Sa pinakauling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 201 na barangay ngayon ang lubog sa baha. Ang mga barangay nito ay mula sa bayan ng Apalit, Masanton, Mexico, San Simon, Macabebe, Guagua, Lubao, Bacolor, Candaba, Florida Blanca, Minalin, Santo Tomas, San Luis, Santa Ana, Santa Rita, Sasmuan at ang siyudad ng San Fernando. May mga barangay dito na lampas tuhod ang baha. Sa tala ng PDRRMO, umabot na sa 76,924 families o 305,824 individuals ang apektado ng pagbaha dito sa lalawigan. Nasa 651.55 hectares na fish pond at fish fence ang kabuuang pinsala ng habagat na tinatayang nasa 65,112,523 pesos ang pinsala nito. Tinatayang sa mahigit 20 milyong piso na rin ang pinsala ng habagat sa agrikultura. Flores, ang bayan naman ang totally damaged at 8 bahay ang partially damaged sa bayan ng Mexico, 6 sa San Luis at 1 naman sa Florida Blanca. Wala pa rin pasok sa lahat ng atas ng eskwelahan dito sa lalawigan ng Pampanga na nakararanas ng matinding pagbaha. Pasal muna ang balita mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio, nagulat mula sa Pampanga. Samantala naman, inaasahang may babalik na sa normal bukas ang supply ng tubig sa mga customer ng Maynilad. May report si Yosico Sata. Makararanas na ng normal na supply ng tubig sa Biyernes ang mga customer ng Maynilad sa kanlurang bahagi ng Metro Manila. Kampante si Maynilad Chief Operating Officer Randolph Estrellado na kapag nagtuloy-tuloy ang pagbaba ng turbidity level sa Ipo Dam ay magiging maayos na ang supply ng tubig. As of 12 noon today, below 200 NTU na yung raw water na pumapasok sa ating planta. Kaya full production ho kami ngayon, walang bawas. Kailangang 3 araw makapag-produce ang Maynilad ng 2 milyong litrong tubig kada araw bago tuluyang makabalik sa normal na pagsusupply sa mga customer. Kasalukuyang ring pinupuno ang Bagbag Reservoir. Ayon sa Maynilad, nakararanas pa rin ngayon ng mahinang supply ng tubig ang mga residente na nasa matataas na lugar sa kanlurang bahagi ng Metro Manila.
kabilang na ang mga nasa Quezon City, Valenzuela at Maynila, partikular na ang Sampaloc, Quiapo, San Miguel, Santa Cruz at Santa Mesa. Apektado rin ang Caloocan, Parañaque, Pasay, Navotas, Muntinlupa, Malabon, Makati at Las Piñas. Kabilang rin sa apektado ng mahina at paputol-putol na supply ng tubig ang Cavite, partikular na ang Imus, Cavite City, Noveleta, Rosario, Kawit at Bacoor. Nagsimulang magkaroon ng problema ang Maynilad sa water supply noong Sabado at Linggo dahil sa walang hupang mga pag-ulan buhat ng habagat na nagparumi naman sa tubig na nagmumula sa Ipo watershed. Yoshi Cosata, UNTV News and Rescue, Quezon City. Na-turn over na sa Philippine Coast Guard ang unang multi-role response vessel na mula pa sa Japan. Mula sa Manila, may report si Victor Cosare, live. Victor! Ang una sa 10 multi-role response vessel na ginawa sa Japan. Ang 44-meter vessel ay pinanganlang Tubataha hango sa Lighthouse Tubataha na nasa Tubataha Marine National Park sa Palawan. Ang MRRV Tubataha ay karagdagan sa kasalukuyang 11 barko ng Coast Guard. Ayon sa PCG, magagamit ang naturang sea vessel sa search and rescue operations, marine environment protection, transport of personnel at logistical support at maging ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Bukod sa water cannons, lalagyan din ito ng machine gun na magagamit sa law enforcement functions ng ahensya. Bago matapos ang taon, dadating pa ang isang multi-role response vessel habang 4 naman ang inaasahan sa 2017 at ang huling 4 ay dadating sa 2018. 8.8 billion pesos ang halaga ng 10 barko na idinaan sa loan sa JICA o Japan International Cooperation Agency. Bukod sa 10 sea vessels, target din ng PCG na magpagawa sa Japan ng 2 mas malaking barko. Lakay. Maraming salamat, Victor Cosare, nagulat mula sa Maynila. Walang balak si Pangulong Rodrigo Duterte na talakayin ang West Philippine Maritime Dispute sa ASEAN Summit sa Laos. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Yes, go ahead, Rosalie. Tanghali, mas nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na matuloy ang bilateral talks ng Pilipinas sa China hinggil sa maritime dispute sa West Philippine South China Sea. Kaya naman hindi ito tatalakayin ng Pangulo sa kanyang pagpunta sa Association of Southeast Asian Nations Summit sa Laos sa September 6 hanggang 8. Una nang itinalaga ni Pangulong Duterte bilang Special Envoy ng bansa sa China si dating Pangulong Fidel Ramos. Ito ay upang ibalik ang dating magandang ugnayan ng dalawang bansa na nagkaroon ng lamat dahil sa paggagawa ng teritoryo sa West Philippine South China Sea. At ayon kay Pangulong Duterte, harapan niyang bubuksan ang usapin sa China dahil kung makikipagtalo sa kanila ngayon at mag-iingay ang Pilipinas hinggil sa issue, maaaring hindi na anya tayo kausapin ng China. Muli rin niyang binigyang diin na wala sa opsyon ang pakikipagdigma sa China dahil sa maritime dispute. Waila? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, mula sa Malacanang. Samantala, pansamantalang pinalaya ang mga consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na lalahok sa usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at CPP-NPA-NDF sa Oslo, Norway ngayong buwan. May report si Lalaine Moren. Pinasalamatan ni Communist Party of the Philippines founder at NDFP Chief Political Consultant Jose Maria Sison si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pansamantalang pagpapalaya sa mga rebel detainee upang makadalo sa peace negotiations sa Oslo, Norway. Kabilang sa mga pinalaya kahapon sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, sina NDFP consultants Alan Jasmines, Ernesto Lorenzo, Renante Gamara, Terso Alcantara at Ruben Saluta. Gayun din si NDFP Western Visayas Sole Representative Maria Concepcion Concha Bukala na nagpiyansa ng halos kalahating milyong piso. Agosto ng nakaraang taon nang makulong si Bukala sa kasong murder, rebellion at illegal possession of firearms and explosives. Wala ako na hilway, hindi ako maka-participate sa talks. Pwedeng
hindi man ka-represent sa Western Visayas nga kinahanglan mo gid man niya bilang consultant. Dagdag pa nito, wala siyang balak maghanap ng asylum sa Norway at handa siyang bumalik ng Pilipinas pagkatapos ng peace talks upang harapin ang mga kasong isinampa sa kanya. Hindi ko red combat fighter. So, I will not seek asylum. Una nang tiniyak ng Pangulo sa mga abogado ng NDFP na pansamantalang makalalaya ang lahat ng political prisoner na dadalo sa usaping pangkapayapaan. Ayon kay GPH Peace Panel Chairman and Labor Secretary Silvestre Bello III, magsisimula ang formal peace negotiation sa August 22 hanggang 26. Well, yung tungkol sa possibility na ahaba, depende yan sa daloy ng pag-usap. Kung meron pang mga issues na hindi na-resolve, maaaring magkakaroon ng extension. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo. Susunod sa C-News. 2016 Rio Olympic silver medalist Heidelin Diaz na-promote na Airwoman First Class ng Philippine Air Force. Sa ating serbisyong kasangbahay, mga biktima ng landslide sa Baguio City, pinagkalooban ng relief goods at pamilya ng batang nangangalakal ng basura, binigyan ng pangkabuhayan showcase. Nagbabalik ang C-News. Dahil sa kanyang silver medal finish sa weightlifting sa Rio Olympic Games, ay na-promote sa Airwoman First Class ng Philippine Air Force si Heidelin Diaz na katumbas ng corporal sa Philippine Army. Samantala, inilahad naman ni Diaz ang mga pangangailangan ng mga atletang Pilipino na hindi natutugunan ng pamahalaan. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz live. Go ahead, Brian. Flor, magandang tanghali. Pinarangalan ng Philippine Air Force ngayong araw si Rio Olympic Games weightlifter silver medalist Heidelin Diaz. Si Diaz ay isang enlisted personnel na nakatalaga sa 710th Special Operations Wing ng Philippine Air Force. 2013 nang ma-recruit si Diaz mula sa rank na Airwoman ay na-promote si Diaz sa Airwoman Second Class noong 2014, katumbas ito ng Private First Class ng Philippine Army. Kanina ay na-promote naman si Heidelin bilang Airwoman First Class o katumbas ng Corporal ng Philippine Army. Kasama rin sa pinarangalan ang Olympic weightlifter na si Nestor Colonia na Airman Second Class ng Air Force. Inilahad ni Diaz ang mga pagkukulang na kanilang naranasan na dapat matugunan ng pamahalaan, kabilang dito ang luma ng gym at sports facility. Naniniwala si Diaz na dapat magkaroon ng reforma sa allowance na natatanggap ng isang atleta. Ayon kay Diaz, nasa 40,000 pesos monthly ang natatanggap na allowance ng isang gold medalist ng mga atleta sa SEA Games at 30,000 naman kapag silver medal at 25,000 sa bronze, habang 9,000, 15,000 at 20,000 ang monthly allowance ng isang atleta na hindi nanalo. Ayon kay Heidelin, ang ibang hindi na lang tumutuloy sa susunod na Olympics dahil sa pagkain pa lang at pambili ng vitamins at iba pang pangangailangan ay kapos na. Mensahe sa kapwa atletang Pinoy ni Heidelin, ipagpatuloy ang laban hanggang makuha ang inaasam na tagumpay. Yan muna ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz, nagulat mula sa Pasay City. Nagalok ng trabaho ang hari ng Saudi Arabia sa mga stranded Filipino migrant worker na nais na manatili pa rin sa bansa. May report si June Suriao. Tutulong ang Kingdom of Saudi Arabia upang mapabilis ang pagpapauwi sa mga stranded overseas Filipino workers doon. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, isa rito ay ang pag-aalis sa mga penalty sa mga nag-expire na passport at visa. Sasagutin din ng hari ng Saudi Arabia ang pamasahe ng ating mga migrant worker na nagnanais makauwi. Yun, isang malaking bagay yun na hinanok sa atin. Bibilan na lang ng tickets yung ating mga migrant workers or maaaring mag-charter sila ng yung Saudi Airlines o kaya Emirates, gano'n. Bukod rito, may alok pang trabaho ang hari ng Saudi Arabia sa mga Filipino workers na nagnais pang manatili roon.
Una nang nagpahayag ng pagnanais makauwi ng Pilipinas ang mahigit 400 stranded OFWs, samantalang ang iba ay humiling naman na makalipat sa ibang kumpanya. Kasi unang-una, alamin muna namin kung sino yung gustong umuwi. At saka yung meron din kasing alok ang hari ng Saudi na may mga job openings ngayon dito sa Saudi. Baka meron tayong mga migrant workers na pipiliin nila na makakuha ulit ng panibagong trabaho. Samantala kahapon kasama ang humanitarian team ay binisita ni Secretary Bello ang mahigit 700 OFW sa 2 kampo sa Riyadh upang iabot ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagdeklara na ng state of emergency si US President Barack Obama sa Louisiana matapos itong malubog sa baha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Labing isang kumpirmado nasawi habang umabot na sa halos 400,000 bahay ang nalubog sa baha. Libo-libong residente na na-trap sa kanilang mga tahanan ang na-rescue ng mga otoridad. Ipinag-utos na rin ni Obama ang pagbibigay ng federal assistance sa mga apektadong lugar. Programang Serbisyong Kasambahay ng UNTV at Members Church of God International ang may 30 residente na naapektuhan ng landslide sa Baguio City. Naritong report ni Mirasol Abogadil. Lunes ng gabi nang gumuho ang lupa sa isang bahagi ng Barangay Gisad Surong, Purok 3 sa Baguio City. Dahil dito, 5 pamilya na katumbas ng 27 individual ang nawala ng tahanan at pansamantala munang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak at kapitbahay. Ayon sa kapitan ng barangay, delikado pang bumalik sa lugar dahil sa posibilidad ng muling pagguho ng lupa dahil sa nararanasang pag-ulan. Agad namang nagbigay ng tulong sa mga biktima ng landslide ang programang Serbisyong Kasangbahay, katuwang ang Members Church of God International. 5 kilo ng bigas, mga delata, tinapay, biskwit at iba pa ang ibinigay ng grupo sa bawat apektadong pamilya. Gusto ko pong magpasalamat sa nangunguna po kay Brother Daniel Rason at kay Brother Eli Soriano po. Malaking tulong na po yung pinamahagi nyo sa amin. Hindi po namin maibabalik ito sa pamamaraan na lang po sa dasal na bahala na po ang Diyos na magbalik sa inyo. Salamat sa lahat po ng tulong ninyo. Hindi ko po inaasahan na ganito po. Kayo lang ang kauna-unahan na media with the staff of Brother Eli na tumulong sa amin. So, ako sinasabi ko, in my 9 years na nakaupong barangay captain, ngayon lang ako nadama ng ganitong tulong. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong pinagkaloob niya po sa atin na makagawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao gaya ng naituro sa amin ni Brother Eli Soriano at ni Brother Daniel Rason. Kaya sa Diyos pa rin po ang lahat ng pagpapasalamat. Mirasol Abogadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, pinagkalooban naman ang pangkabuhayan showcase ng programang Serbisyong Kasangbahay sa tulong ng Rotary Club ang pamilya ng 5 taong gulang na batang nangangalakal ng basura. May report si Jude Soriao. Mahigit sa 10 milyong pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap batay sa survey ng Social Weather Station noong nakaraang Mayo. Kabilang na dito ang pamilya ng batang si Totoy na nakatira sa Caloocan City. Sa halip na maglaro katulad ng ibang bata, siya ay tumutulong sa kanyang lola sa pangangalakal ng basura. Ulila na si Totoy sa ama at sanggol pa lamang nang iwan siya ng kanyang ina. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola kasama ang kanyang mga kapatid na 7 at 7 taong gulang. Nakakatuwa ho itong bata na ito dahil masayahin din at kaya positive siya kahit na medyo mahirap ang kanilang kalagayan. Ngayon po sa awa ng Diyos sa pakipagtulungan naman ng Rotary Club, lalo na po ni Eren Tumali na co-host natin noong araw po na yan na ating i-feature at pinakilala sa inyo si Toy Toy, nakapag-abot naman tayo ng tulong sa kanila kasama. Isang pangkabuhayan showcase ang handog ng programang Serbisyong Kasangbahay, katuwang ang Rotary Club sa pamilya ni Totoy. Ito ay upang magkaroon sila ng mas maayos na mapagkakakitaan.
Lubos naman ang pasalamat ng pamilya ni Totoy sa munting regalong kanilang tinanggap. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.